So mga tol, nagsalita na po ang sparring partner ni Manny Pacquiao na si Samuel Contreras sa naging experience niya kay legend Manny Pacquiao. Wika ni Contreras mga tol nang ma-interview ito sa ES News. Expected daw niya na magiging agresibo si Manny Pacquiao, pero iba daw ang pinakita ni Manny Pacquiao. Experience, patient, at hinihintay lang daw nito na bumatok ng suntok. Napakatalinong fighter daw ni Manny Pacquiao, parang hindi nga daw ito 46 years old. Kaya prediction niya sa laban ni Manny Pacquiao dito kay Barrios, knockout daw ang sasapitin ni Barrios sa round 8 hanggang round 10. Oh, I think a knockout. I think a knockout. Yeah, like late, probably 8 to 10. Ibinahagi din po ni Contreras mga tol kung gaano kalakas ang suntok ni Manny Pacquiao. Solid daw ang suntok ni Manny Pacquiao, lalo na daw yung kanan. At sa tingin niya, yung kanang kamay daw ni Manny Pacquiao ang bibiktima dito kay Barrios. Samantala, sinabi naman po ni Sean Gibbon sa Daily Tribune, sa 30 days na paghahanda ni Manny Pacquiao, magiging pick na daw ito at ready na daw itong inknockout si Mario Barrios. Bukod nga po sa sparring mate ni Manny Pacquiao na si Contreras, may isang sparring partner pa ang magjo-join sa camp. Yan daw ay si Saul Bustos, isa ding American fighter na may taas ding 5'11", kaparehas kay Contreras. May record po itong 15 wins, 2 losses and 1 draw with 8 knockouts. Sinasanay daw ni Manny Pacquiao na lumaban sa mga matataas na boksingero. May height po kasing 6-footer itong si Barrios. Bukod dyan, magre-recruit pa daw si Gibbons mga tol ng iba pang sparring mate sa mga susunod na araw at linggo. So iba't ibang boksingero po ang kukunin ng kampo ni Pacquiao. Binunyag naman ni Manny Pacquiao mga tol ang kay niya para manalo kay Barrios. Gagamitin daw niya ang movement para manalo sa laban. So ibig sabihin mga tol, footwork ang kay ni Manny Pacquiao para manalo dito sa mas malaking si Barrios. Parang laban ni Manny Pacquiao kay Margarito ang gagawin niyang style dito kay Barrios. Samantala, grabe nga po itong si Mark Magsayo, Yumar Marshall, Jerwin Ancas at Jonas Sultan. Nakasabay po kasi sila lahat kay Manny Pacquiao na tumakbo sa bundok paakyat pababa. Marami ang nagsasabi mga tol na mukhang lalakas daw ang stamina ni Magsayo ngayon dahil kasama nito mag-ensayo ang legend na si Manny Pacquiao. Ayon naman sa sports analyst natin dito sa Pinas na si Atty. Ed Tolentino, may 3 bagay kung bakit daw bumalik si Manny Pacquiao sa boxing. Una ay ang pera. Kung tatanungin siya kung may problema daw si Manny Pacquiao sa financial, hindi naman daw siguro dahil napakalaki daw na kinita ni Manny Pacquiao sa boxing. Halos $500 million daw ang kinita nito. Nabawasan lang daw kasi ang alkansya ni Manny Pacquiao para daw mapuno ulit yun. Boxing daw ang sagot. Isang laban lang daw ni Manny Pacquiao, puno na daw agad ang alkansya. Pangalawang dahilan kung bakit nagbabalik si Manny Pacquiao sa boxing, yun daw ay legacy. Katulad daw na maging oldies welterweight world champion at 5-time welterweight world champion. Pero para kay Atty. Ed Tolentino, mga seasoning lang daw yan na pwede daw ma-break ng iba. Ang pinakamatinding legacy daw na nakuha ni Manny Pacquiao, ang pagiging 8 division world champion. Kaya wala na daw dapat pang patunayan si Manny Pacquiao. Ang pangatlong dahilan naman daw mga tol kung bakit nagbabalik si Manny Pacquiao sa boxing, pananaw nga daw ni Atty. Ed Tolentino. Hinahanap daw kasi ni Manny Pacquiao yung tunog ng palakpak ng milyon-milyon na fans, lalo na kapag pumapasok daw sa ring si Manny Pacquiao at madinig ang announcer na si Michael Buffer. Kaya mahirap daw iwanan ang sports na kinagisnan ng isang atleta. Maraming mga atleta na nagre-retiro at bumabalik dahil hinahanap-hanap daw yan. So yan daw ang 3 dahilan. Subalit mahirap daw na laban yan para kay Manny Pacquiao. 2 daw ang magiging kalaban ni Manny Pacquiao. Yan daw ay si Mario Barrios at Father Time. Sa iba pang balita mga tol, bukas na po ang bakbakan sa pagitan ng 2 kampiyon na Japanese na sina WBC Bantamweight World Champion Junto Nakatani at IBF Bantamweight World Champion Ryosuke Nishida. Parehas po silang pumasok sa timbang ng bantamweight limit. Tumimbang po itong si Junto Nakatani ng 117.5 pounds habang tumimbang naman po si Ryosuke Nishida ng 117.7 pounds. Unification po yung laban na yun sa bantamweight.